punta na po tayo sa mga frequently asked questions o mga karaniwang tinatanong tungkol sa ating My SSS card. Eric, puwede po ba na kumuha ng UMID na walang, EMV chip kahit na may bagong MySSS card na po? Wala na po, phase out na po yung ating UMID card at yung UMID card na merong EMB. So kung mag-a-apply po kayo, yung My SSS card na po ang bibigay sa inyo. Okay, salamat. So at least alam na ng mga participants natin na hindi na po talaga maaari mag-apply dun sa EMV chip na card. Okay, so next question naman from Miss Angeli. If my old SSS card na, then meron na ring approved disbursement account and then kukuha ako ng my SSS card, automatic po ba na magiging disbursement account ko na yung my SSS card? Opo, magiging priority disbursement account na po natin yung ating My SSS card. Ngayon, kung sakali meron kayong enrolled na disbursement account, nandun pa rin yun sa inyong online account, pero ang gagamitin pa rin ni SSS yung ating My SSS card na. Yung ating old SSS ID naman ay hindi naman po yan nag-expire. Pwede nyo pa rin gamitin as a valid ID sa SSS. Okay, at least nalinawan na yung mga participants natin, Sir Jerry, kasi some of them are asking sa ating chat facility, no, kung magagamit pa ba nila yung mga previous na ID cards ng SSS. So, pwede pa rin naman as valid ID. Yes Okay? po. So, next question naman natin from Miss Juliet Estomo. Good morning. Ask ko lang po if nag-roll out ba kayo ng mga customer service na tatawag sa mga member na magpa-register na ng My SSS card. Natawagan po kasi ako, then I was thinking na scammer yun kasi first time din ako natawagan sa taga SSS. Just want to clarify dahil baka matawagan din po yung ibang member. Okay po. Salamat po sa ganitong concern. Kapag may matanggap po kayong tawag, siguro po ang una niyo pong gawin ay verify with us kung yan po ay legit na tawag or hindi. Pero tandaan niyo po, gaya yung nakita natin sa presentation, hindi po kami nagre-require ng tawag sa ating members. Hindi po kami tumatawag dahil ang application po ay sa ating dalawang process po, no, na nakita niyo sa presentation, sa My SSS online account at sa ating participating bank website or mobile app po nila. So wala pong makikita kayong proseso doon na tumatawag kami sa member. Ngayon, kung meron kayong ibang transaction sa SSS or meron kayong pending na inquiry at naibigay nyo po ang contact details ninyo, subalit hindi kayo sigurado kung yan ba'y taga SSS, siguro i-confirm nyo muna po sa amin. Pwede nyo pong tawagan ang aming official hotline, 81455, or pwede rin po kayo mag-email sa amin officially sa ating usap tayo at sss.gov.ph. Pwede rin po tayo makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS kung malapit lang po tayo sa malapit na SSS sa ating lugar. Okay, maraming salamat, Sir Jeric. I know naman, Po. no, that our participants should be very vigilant kasi marami talagang Mm-mm. kumakalat na scammers these days. Okay? Yes So po. for the next question naman natin, anonymous na naman, hindi na naman tayo nakapag-shout out. So, ang tanong niya, na-decline po yung application ko sa certain bank and I still apply po to other banks na provided. Opo. Sa ngayon po, RCBC pa lang po available, no? So, kung may na-decline po, nakalagay naman ng reason dyan bakit na-decline ang ating application. Maaring may hindi updated sa ating contact details katulad ng home, mailing, or contact number, or hindi po nagtugma yung inyong data, halimbawa pangalan, birthday, sa SSS, sa PhilSys o sa national ID po natin. Pag ganyan po, kung merong hindi updated, magpasa lang po kayo sa amin, makipag-ugnayan kayo sa aming opisina at magpasa po ng SSS Form E4. Maaari nyo rin po i-check yung inyong national ID details at itugma ito sa inyong online account para makita nyo po kung tumutugma ang mga detalye. Ganon din naman, para specific po na malaman nyo bakit na-decline, ay makikita nyo po sa rejection notice na matatanggap nyo sa inyong online account bakit siya na-decline. Ngayon, kung mag apply kayo in the future sa ibang bank, pwede pa rin naman kayong mag-apply, pero tandaan nyo po, bago kayo mag-apply, i-take note nyo po yung dating rejection. Baka maulit lang po sa susunod na bangko. Para ba maiwasan po natin na paulit-ulit ma-reject, kailangan ma-comply na po natin yung correction na hinihingi. Okay po?
Okay po, kasi masakit ma-reject. De joke lang. Wow. Okay, okay na. So, Oo, susunod balik na tayo sa webinar. Okay, sige, so balik na. so for the next question po from Miss Maricel, mabuting araw po. Question po, if kukuha po ng new SSS card, need po ba namin i-surrender ang UMID? Thank you po. Okay po. Yung hindi naman po kailangan i-surrender, pwede nyo pa rin naman po gamitin yan as a valid ID sa SSS. Kasi po yung new SSS card, ang magre-release naman na po niyan ay si partner bank natin. Okay, so thank you, Sir Jeric. Next question from Anonymous. Nako, so Oh, sana sa daming anonymous susunod. ah. Oo nga, Sir Jeric. So sana sa Oo. susunod natin na mga topics, magpapakilala na sila. Oo nga, So, nice. Sabi kayo shout out. totoo. Okay. So sabi niya ay, "Hi po. When applying for my SSS card, do I need to use a desktop or personal computer, or can it be done using another device? Thank you." Opo. Pwede naman po sa ating mga cellphone or sa ating mga tablets. Pero for best viewing experience, kagaya nung sa webinar natin, mas mainam po kung sa PC or desktop para mabasa nyo rin po yung mga data sharing consent. Kasi pag sa cellphone, medyo maliit na po yung text niyan. Para mabasa nyo rin po yung data sharing consent at iba po pang confirmation or certification doon. Okay, maraming salamat, Sir Jeric. And we are down to the second to the last question. Sige po. Ay, hindi pala. Ito na pala yung second to the last. Ito na yung last na ipapresent Opo. pala na question. Okay, so anonymous na naman, sayang. Bakit po hindi nag-proceed ang application gamit ang UMID ID? Ang nakalagay ay maling dokumento. Next po, bakit po hindi nag-proceed ang pag-capture ng live photo? Opo. Siguro ang tinutukoy dito ni Anonymous ay yung sa Discardtech app. Siguro mag-retake lang tayo ng photo at piliin po yung tamang ID sa application. Pwede naman po umulit kapag nare-reject po yung ating pagtitake ng ating captured live photo. So, hindi naman mawawala yung application kapag halimbawa ay na-reject yung application. Pwede pa rin naman natin ulitin. I-retake lang po. Okay po. So baka kailangan lang mag-reapply or mag-retake nga po nung mga kailangan na documents. So Okay. May bayad po ba ang pag-apply ng My SSS card? So, gaya ng ipinakita ko po sa inyo kanina, yes, may bayad po ito. Depende po sa existing policies ng at ito naman ay nakadisclose sa terms and conditions ng ating participating bank. Sa ngayon po sa RCBC, magkano po ang sinacharge po nila? Nakita nyo po kanina? Sige nga po, magkano po yon? Yan, tama po kayo, 200 pesos. Okay. Do I need to go to an SSS branch for biometrics? Kailangan ko pa ba magpunta sa SSS para sa biometrics? Hindi na po dahil yung picture nyo po, yung photo ninyo sa national ID, yan din po ang gagamitin natin sa My SSS card. So, alalahanin nyo na po yung inyong picture o yung itsura po ninyo sa My SSS sa inyong national ID kasi yan din po ang gagamitin natin para sa inyong My SSS card. Okay? Next, what if I don't know my PhilSys number or national ID number? Paano kung di ko naman alam po yung PhilSys number ko, yung national ID number ko? Wala po problema as long as you are registered and have a PSN or Philippine PhilSys number, you can still apply for the My SSS card. You are not required, hindi naman po required sa application yung PSN or PhilSys number during the application process. Okay. So, okay lang kahit nakalimutan nyo po. Di naman natin kakailanganin yan sa ating application. Meron naman po tayong authentication with the Philippine PhilSys na po natin sa national ID. Okay, next. How do I update my information on my national ID card? So, halimbawa, gusto ko po mag-update ng records ko doon. Pangalan ko, address ko sa national ID. Okay. Pag ganyan po, you can change or update your name, address, or other details by visiting the PhilSys Fixed Registration Centers listed dito po sa website na ito. So, isave nyo na po yung website na yan para po meron kayong reference after the webinar. Yan po yung
mga listahan ng mga PhilSys Fixed Registration Center sa mga pag-update po ng inyong data sa National ID. However, you cannot currently update your photo. Sa ngayon po, hindi po pwedeng palitan yung photo ninyo sa National ID. Nabanggit ko po kanina, kung ano po yung nasa National ID nyo na picture, yun din pong gagamitin sa My SSS card. Hindi pa po siya pwedeng i-update ngayon sa National ID natin. So, pero sabi po ng PSA ay gagawa po sila ng anunsyo or announcement kapag ito po ay naging available na. Okay? Next, how and when will I get my card? Paano at kailan ko makukuha yung My SSS card ko? So, your chosen bank will produce and release your card. Si Bangko po ang magre-release ng inyong My SSS card. Kapag sa Metro Manila po, within 15 working days after your account is successfully opened. Kung sa mga provinces naman or outside Metro Manila, within 20 days po ito after the account is successfully opened. You can also ask your chosen bank if an authorized representative can pick up the card for you. Of course, subject to the existing policies ng inyong bangko. Number 8, who should I contact for questions about my application? Kanino pa ako pwede magtanong? So, for questions about your My SSS card status application, maaari nyo pong kontakin direkta ang inyong bangko. Or pwede rin naman po, you will also get email and My SSS inbox notification with updates. At katulad po nung sa Discardtech app kanina na pinakita natin, may status po doon ng My SSS card kung ano na po yung status, kung ito po ay processing na or ready for pick-up. Okay. At number 9, which banks are partnered with My SSS card? Sa ngayon po, RCBC is the first partner ng bank ng SSS para i-roll out ang My SSS card. Coming soon po ang Asia United Bank, AUB, China Bank, at Union Bank of the Philippines. Susunod na po sila. Okay. Number 10, can I apply if I don't want to use a partner bank? Pwede ba akong mag-apply pero wala akong gustong gamitin na bangko? Hindi po. Ayan. Dahil lang My SSS card ay ini-issue po through our SSS partner banks. Okay? Can the My SSS card be used as a valid ID? Pwede bang gamitin bilang valid ID ang My SSS card? Yes, maaari nyo pong gamitin ang My SSS card bilang valid ID. Lalo na po sa mga SSS transaction dahil nandiyan po yung SS number ninyo sa harapan po nung My SSS card. Kasama po yun yung picture at pangalan. However, other government agencies and private institutions are not mandated to accept it as an official ID. Acceptance will depend on their respective policies as the national ID o yung PhilSys po natin now serve as the primary official identification nating mga Pilipino. Okay? Per SSS transaction, valid po yan. Kahit yung pong lumang ID pa ang pakita nyo sa SSS, yung blue o yung UMID o yung UMID Pay Card or yung My SSS card na bago, pwede pong gamitin yan for SSS transaction. Pero itong My SSS card po ay nakadepende po sa private institutions or ibang government agencies kung i-accept po nila to bilang valid ID. Dahil meron po tayong isang primary ID na ginagamit ngayon, yan po yung ating national ID. Okay? Ayan. Ito rin po yung tanong kanina, are my old SSS cards still valid? Yung mga dati ko pong ID, valid pa rin po ba yun? Yes po, lahat po ng issued na dati ni SSS na ID ay valid pa rin po. Pwede pa rin kayo mag-apply ng My SSS card to replace a lost or damaged card or update yung inyong information sa amin. Okay? Pwede ba ako mag-apply ng maraming My SSS card? Kasi nabanggit nyo, sir, kanina, meron pang ibang mga bangko na susunod. Pwede bang meron akong account sa iba't ibang bangko? Yan. Iba't ibang ID sa iba't ibang bangko. So, ang sagot po ay hindi. Isa lang po. You can only apply for one My SSS card with one bank at a time. Okay?
Do I have to apply for my SSS card if I have a UMID Pay card with Union Bank? Meron na po ako nung UMID card, yung nauna dating na i-release na SSS, yung merong EMB chip na UMID Pay card. Pwede pa, kailangan ko pa rin ba mag-apply nitong my SSS card? Ang sagot po ay hindi na po kinakailangan, not necessarily. Optional po ito, kumbaga. You are not required to apply for my SSS card para i-replace yung ating existing UMID Pay card with Union Bank. Your Union Bank account will continue to serve as your disbursement account. However, you may apply for a My SSS card to replace a lost or damaged SSS UMID Pay card, update your information, or upgrade to My SSS card with Union Bank or switch to a new bank. Okay? Last two questions po sa ating mga frequently asked questions. What happens to my old disbursement account in DAEM when I get a My SSS card? Anong mangyayari doon sa nakarehistro ko pong disbursement account sa online ko, yung bangko ko po na nakarehistro sa SSS, kapag kumuha po ako ng My SSS card? Ang sagot po, your new My SSS card will automatically be set as your main disbursement account for SSS benefit. So, yan na po ang gagamitin natin. Any other disbursement accounts you previously enrolled in DAEM will remain in the system but will no longer be used for receiving benefits. If your My SSS account is validly terminated, you may either choose from the previously enrolled accounts or enroll a new account at iset po natin ito bilang disbursement account sa ating tatanggaping loan or benepisyo. Okay? And our last question for our frequently asked questions, how can I switch to a different bank? Halimbawa, meron na po akong ngayong RCBC Discartec app, meron na rin po akong My SSS card. Gusto ko po magpalit ng banko in the future. Ibang banko naman. So, paano po yun? Okay. You must first close your existing My SSS card account with the bank. The bank will then notify SSS to deactivate the card and in its records. Once the activation is complete, you will receive a notification in your My SSS inbox that you may apply for a new My SSS card with a different partner bank. This procedure also applies to SSS UMID Pay card holders. So, kailangan makancel muna o ma-deactivate yung existing kung mag-a-apply po kayo ng My SSS card sa ibang banko. No, pero sa ngayon po, ang available pa nga lang po sa ngayon ay RCBC. Okay? Now, before tayo mag-end po ng aking presentation, meron lang po akong paalala kapag tayo mag-a-apply at natanggap na natin yung ating My SSS card. Una po, do not leave your My SSS card as a valid ID in visiting various establishments. Especially kung naghihingi po ng visitor's pass or visitor's ID, yung pupuntahan po nating lugar o establishmento, huwag nyo pong siyang gagamitin as valid ID. Bakit po? Kasi po yung My SSS card po ninyo ay ATM. Nandiyan po yung pangalan nyo at yung account number ninyo, yung inyong account details. So, wag nyo po yan gagamitin as parang ID para makakuha ng visitor's ID. Para maprotektahan lang din po natin yung details ng ating account. And also, paalala din po, wag natin i-photocopy yung backside o yung likod na portion ng My SSS card. Kasi nandun po yung ating account details. Nandun po yung CVV, nandun yung specimen signature mo, nandun yung account number mo, para maiwasan lang din natin yung fraudulent or unauthorized transactions. Okay po?